mula Nababanggit kasi Lakay eh. mula Manila hanggang Davao. Nababanggit Lakay. Anyway, sige, May mga pahapyaw. Oo nga, tingnan natin kung ano ang kahinatnan ng investigasyon. Pero nagalit, ayan, hindi makatwiran. Ayan ang sabi ng dating Pangulong Digong. Aris number 7, Henry Uri, please come in. Live mula sa The Netherlands. Netherlands sa The Hague ka ba o Netherlands Street? Nakakuha ko lang kayo ng Schengen visa dahil sinabi kong birthday mo eh. Abay, nagbayad ka yata ng malaki kaya napabilis ang pagbibigyan ng Schengen visa sa'yo, Henry. Ayan, mukhang nagpatulong ka kay Karen. Mukhang nagpatulong ka kay Karen o nagpatulong ka yata kay Karen. Nagpatulong ka yata. Nagpatulong kaya kay Karen Oyong sa DFA para mabigyan ng endorsement para mabilis ang pagkuha ng visa? Oo. Binabati ka ng mga taga-Netherlands Embassy Lakay. Happy birthday daw. Ay, maraming salamat po. Thank you very much. Ayan, meron na po, nabigyan na. Ayan. Samantala Lakay, pumalag nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag pa nitong preposterous ang kanyang pagkakadawit sa kanyang dating administrasyon sa war on drugs na kanyang ginawa. Dito naman sa issue ng mga nawawalang sabongero o narito ay lumabas nga sa pahayag ng Department of Justice na isang anggulo nilang tinitingnan ay ang pagkakadawit ng war on drugs sapagkat ang mga umano ay ilang mga involved dito na pumaslang sa mga sabongero ay posibleng sila rin ang pumaslang sa mga biktima ng war on drugs at itinapon din ang ilan sa mga ito sa Taal Lake. Ayon sa panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague kahapon, sinabi nito na nagpanting-antinga ng dating Pangulo sapagkat hindi naman makatwiran o preposterous nga itong pagkakadawit sa kanyang administrasyon at sa kanyang pangalan sa naging war on drugs dito sa issue ng nawawalang sabongero. Kung ang dating Pangulo ang tatanungin ay ipinaliwanag nito na ang kanyang war on drugs ay wala nang kinalaman dito sa isyong ito ng nawawalang sabongero. Samantala, Lakay, si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ay ayon kay BP Sara ay alert animated. Yun ang description ngayon. Alert animated. Anong ibig sabihin? Alert animated. Doon sa unang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang ama ay nananatili namang malakas at hindi nga lang makalakad ng mabilis at hindi lang mabagal ang kumilos, pero malakas yung pangangatuan niyang payat ay bagay daw sa kanya na at yung kanyang kutis ay maganda pang fresh ba fresh? Mamula-mula ngayon, rosy cheeks pa ang dating Pangulong Digong ngayon. Kahit hindi magpa-facial. Baka nga daw, sa biro pa nga ni BP Sara, mukhang may pampaganda na sa loob. Aba, baka may nagpe-facial dun sa loob. Baka yung mga dumadalo sa kanya may dalang make-up kit o kaya Skincare. skincare. Ayan. Baka nagpapa-diamond piercing sa loob. Baka Lakay magaganda yung mga mga magaganda yung mga gwardyang babae doon. Ganun ba? Kaya nag-game blooming. Kaya nabuhay ng dugo na naman ang dating Pangulong Digong. Ayan. Oo. At nagpahayag muli ang dating Pangulo Lakay kay Vice President Sara Duterte na kung siya ay sakaling papanaw ay i-cremate siya at pinagdiinan nito na walang sino man ang nagmay-ari sa kanyang katawan kaya dapat sundin ang kanyang kagustuhan na i-cremate ito. So, yung kahilingan yun. Yung, di ba, wala bang, bukod sa i-cremate siya, Henry, kung siya ay suundin na ni Lord, wala bang habilin ang dating Pangulong Digong kung paano hahatiin yung abo? Ayan, di ba, hahatiin yon?
Wala naman lang. Wala naman. Ayan, dagdag ko na lang yan. Kasi may kaibigan tayo nga ganyan Pagka daw siya ay namatay, i-cremate at divided by 4 daw. Ayan, hatiin na. Ang hirap naman, kikiluhin ba yun lakay? Diyos ko, Hindi, Lord. gramo lang yan. Basta, ang bilin nga lang daw lakay ay i-cremate siya sapagkat walang sino man ang hindi property ni naman ang katawan ko. Ito ang sabi ng Talagang dito ka rin believe kay dating Pangulong Digong ayan, nakulong na, andyan pa rin yung kanyang sense of humor. Ayan, Hindi nawawala. Oo. Samantala, nagpasalamat naman ang pangalawang Pangulo sa mga kaalyadong senador ng kanyang ama sa Senado nga na nagsusulong para mabigyan ito ng interim release at maigawa dito ang pansamantalang paglaya sa kulungan sa mga bansang kasapi nito ayon sa pangalawang Pangulo ay pinasasalamatan niya ng lubos itong kanyang mga kaalyadong senador ng kanyang ama na nagsusulungan nito. Pero Henry, sabi na aking bubit, may nagtatampo na ang dating Pangulong Digong. Sa dami daw ng dumadalo sa kanya, walang nagdadala ng kanyang paboritong chicken sandwich. Lakay. Kasi piling-pili lakay lang naman Talaga member of the family lang ang maaaring dumalaw doon sa loob. At talagang yung kanyang mga immediate family lamang. Pati yung kanyang mga apo pwede. Pero maliban sa immediate family lakay, walang pinapayagang makapasok doon sa kanyang fasilidad na pinagkukulungan. Paano yung mga dating girlfriend na nagpupunta dyan hanggang gate na lang sila? Oo, hanggang tanaw na lang kung mayroon man. Tanaw na lang. Tanaw na lang sa bubungan. Ganun ba? Oo, sa gate na lang. Gate na lang. Anyway. Doon sa mga intriga naman sa Vice President, sinasabing hindi ito nakakapagtrabaho at palagi itong naduroon sa kanyang napunta sa kanyang ama sa dahig. Sinabi nito na nababalansin naman niya lakay ang kanyang trabaho at ang pagiging Vice President at ang kanyang personal na pag-atine dito sa pangangailangan ng kanyang ama sa Netherlands na ngayon ay nakakulong. Paliwanag pa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamamagitan ni Attorney Ruth Castelo na may template na naman ang Vice President na kahit wala ito sa opisina ay napapatakbo nito ng maayos ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, liban lamang kung mayroong mga mabibigat na kailangan desisyonan, pero ito naman ay nagagampanan pa rin ng Vice President. Okay, nga ron. Yan lakay ang update ngayon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sa mga nagtatanong sa kanyang kalusugan, ang description ngayon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama ay alert animated. Alert animated ba? Alert. So alert to ang dating Pangulong Digong Ayan pero medyo mahina na. Tumaba na ba? Kasi sabi nung una medyo pumayat daw na ng todo. Medyo butot balat daw Animated siguro yung pwede nating sabihin na mabagal na ang kumilos. Okay. Pero alert pa rin at sorry naman. At saka sharp pa rin. Ako si Henry Uri. Happy birthday lang kaya ko si Henry Uri para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Henry Uri. Live mula sa The Hague, the Netherlands. Baka